Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Verbena na may international name na Koto. Nasa labas pa rin ito ng ating PAR sa layong 385 kilometers, hilagang kanluran ng Kalayaan Islands. May tagla itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Mabagal itong gumagalaw pahilaga at inaasahan natin na for today magdudulot pa rin ito ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa may Kalayaan Islands. Samantala patuloy yung pag-iral ng ating amihan bagamat humina or nag-weekend yung epekto nito na kung saan itong area na lamang ng extreme northern Luzon yung naapektuhan ng nasabing weather system. Ito namang shearline o yung convergence ng mainit at malamig na hangin ay umiiral pa rin dito sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. For Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa magpapatuloy, itong generally maaliwalas sa panahon, nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Palawan, dahil posible pa rin tayong makaranas dito ng katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so sa kasalukuyan wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Bukas, araw ng Lunes, inasahan natin yung patuloy na paghina ng ating amihan at aatras ito or tataas yung epekto nito northward na kung saan ay hindi na ito iiral sa ating bansa pero yung shearline, especially dito sa bahagi ng Batanes, so yung shearline ng convergence ng ating mainit at malamig na hangin, posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan over that area. So sa nalalabing bahagi ng ating bansa, malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally fair weather na kung saan ay magtatagal ito hanggang sa araw ng Martes. Pero by Wednesday, araw ng Miyerkules, inasahan natin yung muling paglakas o yung pagbugso ng ating northeast monsoon na kung saan makakaapekto ito sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. So by Wednesday, asahan natin dahil sa kaakibat na paglakas ng ating amihan, mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ang ating inaasahan dito sa may Cagayan Valley at sa Cordillera. So inaasahan natin as early as Tuesday afternoon or Tuesday evening, posible na tayong mag-issue ng gale warning in anticipation sa mga matataas na alon na posibleng idulot nitong pagbugso ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Pagsapit naman ng Thursday, sa araw ng Thursday, inasahan natin yung patuloy na paglakas ng ating amihan. So na kung saan malaking bahagi na ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas yung maapektuhan nito. So dahil sa epekto ng malakas na amihan as well as yung shearline o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, eastern sections ng Luzon at Visayas sa araw ng Thursday makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So dahil sa amihan, asahan natin yung mga pag-ulan, especially sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at sa Quezon. Samantala ito ng mga Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa epekto ng shearline, yung mga pag-ulan ay mararanasan rin natin over these areas. So sa mga lugar ko po hindi nabanggit, especially sa malaking bahagi ng Mindanao, itong western and central portions ng Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, for the next 3 to 5 days magpapatuloy itong generally fair weather, posible maalinsangang panahon hanggang sa araw ng Martes, pero for Wednesday and Thursday dahil inaasahan nga natin yung pagbugso ng amihan, posibleng bumaba yung ating temperatura especially sa madaling araw sa areas ng Luzon at itong western sections ng Visayas.